Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang Balita Biblia. Today is 07 January 2023. Nandito tayo sa aklat ng Nehemias chapter 3, mga parteng ipinagagawa. Nehemias chapter 3 verse 1, ganito muling itinayo ang nasirang pader ng lungsod. Ang pinakapunong pari na si Eliasib at ang mga kasamahan niyang pari ang muling nagtayo ng pintuan ng mga tupa. Binasbasan nila ito at pagkatapos ay nilagyan ng mga pinto. Binasbasan din nila ang pader hanggang sa tore ng Sandaan at sa tore ni Hananel. Verse 2, ang kasunod ng bahagi ay itinayo ng mga taga Jericho. Si Zakor na anak ni Imri ang nagtayo ng kasunod na bahagi. Verse 3, ang gumawa ng pintuan ng isda. Pintuan ng isda guys. Verse 3, ang gumawa ng pintuan ng isda ay ang angka ni Hasinaa. Nilagyan nila ito ng mga posting pahalang, mga pinto at mga bakal na pangkandado. Pakisabayan nyo ako ng ng basa. Ito bang isda is literal? May pintuan talaga ang pintuan ng isda. Isda ba yung lumalangoy sa dagat guys? I'm not sure lang kung anong isda ito ha. Okay, ulit tayo. Verse 3, ang gumawa ng pintuan ng isda ay ang angka ni Hasinaa. Kasi yung isa, pintuan ng tupa. Ito namang verse 3, ang gumawa ng pintuan ng isda ay ang angka ni Hasinaa. Nilagyan nila ito ng mga posting pahalang, mga pinto at mga bakal na pangkandado. Verse 4, ang kasunod na bahagi naman ay ginawa ni Meremoth na anak ni Urias at apo naman ni Hakkoz. Ang gumawa ng kasunod nito ay si Mesulam na anak ni Berekias at apo ni Mrs. Isabel. Ang kasunod nito ay ginawa naman ni Zadok na anak ni Baana. Verse 5, ang kasunod na bahagi ay ginawa ng mga taga-Tekoa. Ngunit ang mga maharlika ay tumangging gawin ang mga iniatas ng mga namamahala. Verse 6, ang muling nag-ayos ng pintuang luma ay sina Joyada na anak ni Pasia at si Mesulam na anak ni Besodias. Sila rin ang naglagay ng mga posting pahalang, mga pinto at mga bakal na pangkandado. Verse 7, ang kasunod nito ay ginawa nila Milatias. Okay, ulitin natin ang verse 7 guys, pakisundan ako ng basa. Verse 7, ang kasunod nito ay ginawa ni na Milatias na taga Gibeon at Jadon na taga Meronot at ng mga taga Gibeon at Mispa hanggang sa tirahan ng gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates. Verse 8, ang kasunod ng bahagi ay ginawa ni Uziel na platero anak ni Harhaya. Ang sumunod na bahagi hanggang sa malapad na pader ay ginawa ni Hananias na manggagawa ng pabango. Verse 9, ang kasunod na bahagi ay ginawa naman ng anak ni Hur na si Ripayas, pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem. Verse 10, si Jedaias na anak ni Harumaph ang gumawa ng sunod na bahaging malapit sa kanyang bahay. Ang kasunod nito ay ginawa naman ni Hatos na anak ni Hasabnias. Verse 11, ang bahaging kasunod hanggang sa tore ng mga horno ay ginawa ni Malkiyas na anak ni Harim at ni Hasub na anak naman ni Pahat Moab. Verse 12, ang kasunod nito ay ginawa ng anak ni Halohish na si Salom, pinuno ng isa pang kalahating distrito ng Jerusalem. Siya ay tinulungan ng kanyang mga anak na babae. Verse 13, ang pintuan. Tingnan mo guys, pag babae, hindi gaanong pinabanggit yung pangalan. Okay, verse 13, ang pintuan ng Levis hanggang sa pintuang papunta. Unfair man. Ay, di ba sa panahon natin ngayon, pantay na halos ang kapangyarihan ng lalaki at babae. Meron na rin tayong mga namumuno na babae
Noong araw guys, puro lang sila talaga lalaki na mumuno. Ngayon sa generation natin ngayon, pati babae ngayon is pwede na ring leader. Okay, verse 13, ang pintuan ng libis hanggang sa pintuang papunta sa tapunan na basura ay itinayo ni Hanon at ng mga taga Zanoa. Sila rin ang nag-ayos ng mga pinto at ng mga bakal na pangkandado. May 450 metro ang haba ng pader na inayos nila. Verse 14, ang pintuang papunta sa tapunan ng basura ay inayos ng anak ni Rekab na si Malkiyas, pinuno ng distrito ng Beth Hakerem. Siya rin ang naglagay ng mga pinto at ng mga bakal na pangkandado. Verse 15, ang nag-ayos ng pintuan ng bukal ay ang anak ni Kolhoze na si Salom, pinuno ng distrito ng Mizpa. Binubunga niya ito at nilagyan ng mga pintuan at mga bakal na pangkandado. Inayos din niya ang pader ng ipunan ng tubig ng Sela, patungo sa halamanan ng hari hanggang sa makababa ng hagdanan mula sa lungsod ni David. Verse 16, mula naman doon hanggang sa tapat ng libingan ni David, tipunan ng tubig at mga himpilan ng mga bantay. Ang nag-ayos ay ang anak ni Azbuk na si Nehemias, pinuno ng kalahating distrito ng Bitsor. Ang mga Levitang nagtayo ng pader. Verse 17, ito naman ang mga Levitang nagtayo ng mga kasunod na bahagi ng pader. Si Rehum na anak ni Bani ang gumawa ng kasunod na bahagi. Ang kasunod na bahagi ay ginawa ni Hashabias, pinuno ng kalahating distrito ng Kela. Verse 18, ang anak ni Henadad na si Bavai, pinuno ng kalahating distrito ng Kela, ang siya namang gumawa ng kasunod na bahagi. Verse 19, ang gumawa naman ng kasunod na bahagi ay ang anak ni Jesua na si Ezer, pinuno ng Mizpa. Siya ang gumawa ng bahaging paakyat hanggang sa tapat hanggang sa tapat ng taguan ng mga sandata. Verse 20, ang anak ni Zabay na si Barok ang gumawa ng kasunod na bahagi mula sa taguan ng mga sandata hanggang sa pintuan ng bahay ni Eliasib na pinakapunong pari. Verse 21, ang kasunod na bahagi ay ginawa ng anak ni Urias at apo ni Hakuz na si Merimot. Ito'y umabot hanggang sa dulo ng bahay ni Eliasib. Ang mga paring nagtayo ng pader. Verse 22, ang mga sumusunod na pari ay nagtayo rin ng mga kasunod na bahagi ng pader. Ang pari sa paligid ng Jerusalem ang gumawa ng kasunod na bahagi. Verse 23, sina Benjamin at Hasub ang nagayos ng kasunod na bahagi na nasa harapan ng kanilang mga bahay. Si Azarias na anak ni Maasiyas at apo ni Ananias ang gumawa ng kasunod na bahagi at tapat ng kanyang bahay. Verse 24, mula dito hanggang sa sulok ng pader, ang nag-ayos naman ay si Binoy na anak ni Henadad. Verse 25 to 26, ang kasunod na bahagi ng pader ay ginawa ni Palal na anak ni Uzai. Ito na naman tayo sa challenge talaga sa atin itong paglipat ng page guys. Sobrang nipis ng Okay. Ito'y mula sa sulok ng pader at ng tori sa itaas ng palasyo malapit sa bulwagan ng mga bantay. Ang kasunod na bahagi naman ay ginawa ni Pidaya na anak ni Paros. Ito'y pasilangan hanggang sa tabi ng pintuang tubig at ng turing nagsisilbing bantay sa templo. Malapit ito sa Ophel na tirahan ng mga manggagawa sa templo. Ang iba pang mga manggagawa, Nehemias chapter 3 verse 27, ang mga taga-Tekoa naman ang nag-ayos ng bahagi mula sa toring nagsisilbing bantay sa templo hanggang sa pader ng Ophel. Verse 28, isang pangkat ng mga pare ang nag-ayos ng pader sa pahilagha mula sa pintuan ng kabayo. Ginawa ng bawat isa ang bahaging nasa tapat ng kanyang bahay. Verse 29, si Sadok na anak ni Aimer ang gumawa ng bahaging nasa tapat ng kanyang tahanan. Ang kasunod nito ay ginawa ng anak ni Sikanias na si Simayas, tagapamahala ng pinto ang silangan. Verse 30, si Hananias na anak ni Silimayas at si Hanon, pang-anim na anak ni Salaf, ang gumawa naman ng kasunod na bahagi. Ito'y pangalawang bahagi ng kanilang ginawa.
Si Mesullam na anak ni Berechias naman ang nag-ayos ng pader sa tapat ng kanyang bahay. Verse 31, ang kasunod nito ay ginawa naman ni Malchiyas na isang platero. Ang ginawa niya umabot hanggang sa bahay ng mga katulong sa templo at ng mga mangangalakal. Ang bahaging ito ay nasa tapat ng pintuang bantayan malapit sa silid na nasa itaas ng hilagang silangang kanto ng pader. Verse 32, ito na yung last verse guys ng Nehemiah chapter 3. Nehemiah chapter 3 verse 32, mula naman dito hanggang sa pintuan ng mga tupa, ang mga platero at mga mangangalakal ang nag-ayos ng pader. Bukas na itong mga masamang balak laban kay Nehemias. January 08, 2024. Bye everyone. God bless.